Magandang gabi po sa inyong lahat na naririto sa Our Lady of Hope Chapel. Maging sa mga naka-online sa video streaming Isa Jesus Facebook account. Maligayang pagdating sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ng Our Lady of Hope, Bahrain, Missionary Society of Saints Peter and Paul, Metropolitan See for Asia at Great Succession. Sa gabing ito, sama-sama tayong magtitipon bilang isang sambayanan ng pananampalataya upang pasalamatan ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig at paggabay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Pag-asa, inaalay natin ang ating mga kagalakan, pasanin, mga intensyon at mga pangangailangan ng ating mga pamilya at komunidad. Malugod din nating binabati ang lahat ng makikisa sa atin sa pamamagitan ng live video streaming sa Isa Jesus Facebook account. Naway maranasan nating lahat ang biyaya, kapayapaan at pag-asa na nagmumula kay Kristo sa banal na misa na ating ipagdiriwang. Buong galang at pananampalataya, inihanda natin ang ating mga puso upang marapat na makibahagi sa banal na pagdiriwang. Magsitayo po ang lahat. Ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin sa parusang walang hanggan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat
dapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain, nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Tayo lahat, Inaangin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lumpa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapuri sa Diyos, mapuri
ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa kapibalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsipo. Ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsay, si Eliseo'y nagpunta sa Sunim. May isang mayamang babae ron at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon doon siya kumakain tuwing pumupunta sa lugar niyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan dito tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kaya may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Jesse, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo ulit," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ika'y magkakaanak." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tunggulan,
Pag-ibig mong walang kaliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit at ang iyong katapatan. Tugon po. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo ay namumuhay sila, sa buong maghapon ikaw ay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Tugon po. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal na Israel. Tugon po. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan din sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong pinuhay na uli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, ay tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan at agwat, buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.
Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil na siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa iyo'y or ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Makakaupo na po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat narito sa Our Lady of Hope Chapel. Sige po, batiin niyo yung mga nasa tabi. Good evening. Good evening. Welcome also sa ating mga bisita. Second timer na, ang pamilya nila Brother Randy. At ang welcome back sa ating bakasyonista, si Sister Eliza. No? At sa mga kapatid natin na tuwing Friday, nagsisimba, nakikita ko ngayon dito muli. So, welcome po sa Sunday Mass po natin. Binabati ko rin po ang lahat ng sumusubaybay sa ating live video streaming, sa amang kung panig kayong naroon, sa ngalan po ng ating ginagalang minamahal na Metropolitan Bishop, Dr. Cecilio Dianan, sumayin niyo po ang pagpapala at pag-iingat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mga magulang at mga kapatid, narinig po natin ang ating Ebanghelyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At kahapon po ay inalala natin ang kapistahan ng ating ina ng dating saklolo. Kaya naroon siya sa ating altar, ang kanyang larawan, o Our Lady of Perpetual Help, na makikita natin itong sikat na simbahan sa Baclaran. Kaya po, isasama rin natin ang ating mahal na ina sa ebanghelyo na ating narinig ngayon. Mga kapatid, ang ebanghelyo na narinig natin ngayon ay tila baga kung pakikinggan natin literally ay masyadong harsh ang teaching ni Jesus. Tandaan po natin kung titingnan natin ang konteksto na kung sino ba ang kaharap ni Jesus nung sinasabi niya na ang umibig sa ama o sa ina nagigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sinabi pa niya ang umiibig sa anak na lalaki o babae o yung mga supling nila na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin o sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag po natin mamimisinterpret ang ating Panginoong Jesucristo. Kung titignan po natin ang konteksto ng kanyang aral, tingnan natin kung sino po ang kanyang mga kaharap. Ang kaharap po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mga disipulo. So itong pangaral na ito ay isang bigat na mga pananalita sapagkat dito po ay sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo ang cost of discipleship. Ano ang uri ng pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo ang nararapat at nababagay. So that time, the ministry of Jesus has just started, and so he's teaching, he tried to teach his disciples na kung paano sila susunod. Mga magulang, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, of course, kung literally natin kukunin itong sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga apostol. So this is directly the message of Jesus to his disciples, because ang mga disciples po ang magbabatak ng lahat ng challenges na naranasan ni Jesus. At nakita naman natin yun sa kasaysayan ng ating simbahan.
at sa nasusulat sa banal na kasulatan na sila ang naging haligi rin na kung saan ang ating simbahan ay nakatag. Kaya pinalalakas sila ng Panginoong Kristo. Ito'y mga pundasyon na kung saan ay kailangang matutunan ng mga disipulo ang kanilang harapin na ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo ay hindi ganun kadali. Kaya sa pagsasabi ng ating Panginoong Kristo ng mensaheng napakabigat, naunawaan ng mga apostol niya kung ano ang kanilang ginagawa na pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating narinig, sinasabi o sinabi ni Jesus ang tunay na alagad ay inuuna ang Diyos. So dapat ang laging priority ay ang Diyos. Kaya nga iniwan ng unang mga disipulo na naging apostol ang kanilang mga ama't ina, ang kanilang negosyo, ang kanilang kabuhayan, at sila'y sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya minsan may mga enkwentro doon na tinatanong ni Jesus ang kanyang mga disciples, lalo na si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, do you love me? Tugon ni Pedro, Panginoon, iniwan ko na ang aking ama't ina. Iniwan ko na ang aking kabuhayan at ako'y sumunod sa iyo. Ngayon itatanong mo kung mahal kita. Ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo ay, kung mahal mo ko, dapat ay sundin mo ang aking sinasabi sa pamagitan ng pag-lead mo sa flock o sa mga disipulo. Hindi na unawaan ni Pedro ang nais ng Panginoon. Hindi lang sapat na siya'y sumunod kung saan man pumunta ang ating Panginoong Kristo, bagkus kung paano niya alagaan ang mga tupa, kung paano niya mahalin ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Kristo. Kaya itinalaga si Pedro ng ating simbahan na siya ang unang Santo Papa. Tama po ba? Sapagkat sa kanya hinabili ng ating Panginoong Kristo ang susi ng simbahan Romano Katoliko, na kung saan ang sabi ni Jesus, Pedro, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail on this church. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ang sabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. Ang simbahan po ay lupon ng mga mananampalataya. Ito po ay mga naniniwala sa ating Panginoong Kristo, mga nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi ni Jesus pa, sa simbahan ito, ang pintuan ng impyerno ay hindi makapakanain. Kaya anumang bagay na ipanalangin nyo, anumang bagay, sambitin ninyo sa langit. Pakawalan ninyo ay ibibigay din, pinakawalan din sa langit. Anumang igapos ninyo dito sa lupa, kapos, kampo ng diablo, espiritu ng bisyo, o anumang bagay na nagbibigay ng pagpapahirap sa tao, anumang bagay ang inyo pong ibahin o gapusin ay ginapos na sa langit. Ganyan ang kapangyarihan ng simbahan dito sa lupa upang ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po bang misyon ng ating Panginoong Jesucristo? Ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo ay sinabi niya bago siya magsimula ng kanyang ministeryo sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to set deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind. Ito ang misyon ng ating Panginoon Kristo na pinapagpatuloy ng mga disipulo niya ng apostol at ng mga lingkod niya maging sa kasalukuyan. Ipangaral ang Ebanghelyo, ang mabuting balita sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. To preach the gospel to the poor. To heal the brokenhearted, yung mga merong nasaktan, naapi, may injustices,
na naranasan, ipakita na may hustisya sa langit. Amen? Hindi nyo mamakamit ang hustisya dito sa lupa. Merong isang hukom na matuwid. Kaya po, ito ang misyon ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang nais ng Diyos na iparating sa kanyang mga disipulo. Ang alagad ay inuuna ang Diyos at handang maglingkod sa kapwa. Ayun ang nais ng ating Panginoon Jesucristo, kung paano ka maglilingkod sa kapwa mo, sapagkat pag naglingkod ka sa kapwa mo, ay naglingkod ka na rin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya, sa mga huling panahon, sa paghuhukom, sasabihin sa iyo, Randy, nung ako'y nauuhaw, pinainom mo ako. Nung ako'y nagugutom, pinakain mo ako. Magtatanong ka, Panginoon, kailan kita pinainom? Kailan kita pinakain? Sasagot ang Panginoon Jesucristo, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay siya mo rin ginawa sa amin. Amen? Kaya po, ang nais ng Panginoon Jesucristo ay maintindihan natin, maunawaan, na kung tayo naniniwala sa Diyos, nagsisimba, sumasampalataya, naniniwalang may Diyos na hindi natin nakikita, subalit ang kapwa natin na nakikita natin na kailangan ng tulong, na kahit paano may magagawa naman tayo, subalit hindi tayo maawa o makapagbigay ng tulong sa ating abot makakaya. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Amen? Amen. Kaya po, ayun ang nais ng Diyos na maintindihan at matutunan ng kanyang mga disipulo. Mga magulang at mga kapatid, ang bawat maliliit po na gawa ng pag-ibig, kahit isang basong malamig na tubig sa narinig natin sa Ebanghelyo, na ibinigay mo sa nangangailangan, ay mahalaga na po ito sa mata ng Diyos. Kaya po, sa pagdiriwang natin kahapon, sa kapistahan ng ating mahal na ina na laging saklolo, si Maria po ang ating pong modelo. Siya po ang ating huwaran ng paglilingkod. Kaya kung titingnan natin sinong pinakamodel sa paglilingkod, si Pedro, si Mateo, si Mary Magdalene, si Lucas, ang tunay po na ehemplo, mga magulang, mga kapatid ko ng iba, kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Sapagkat, tandaan niyo po, ang simbahan natin ay hindi matatatag kung wala si Maria. Because historically speaking, it is written in the book of Acts, when the day of Pentecost happened, hindi po magaganap ang day of Pentecost na magtitipon ang mga disipulo tulad nito kung wala si Maria. Kung walang ating inang Birheng Maria. Ginather niya, in-invite niya ang lahat ng mga disipulo kahit takot na takot sila. Inimpluwensyahan niyang pumunta sila sa isang lugar sapagkat ayun ang pinangako ng Panginoong Jesucristo sa kanila bago siya umakyat sa langit. Tarry not in Jerusalem. Huwag kayong aalis ng Jerusalem. May mahalaga akong bagay na ibibigay sa inyo. Kaya po, naalala ito ni Maria, anang kanyang mahal na ina. Kinather niya sa isang lugar ang kanyang mga disipulo, ang barkada ni Jesus. At sila'y nagpaunlak. At doon nagsimula ang simbahan. Bumaba ang banal na Espiritu na tulad ng pinangako ng Panginoon Jesucristo. Kailangan po umakyat na sa langit upang ang inyong regalo ko sa inyo ay maibigay ko. I have to go back to my Father so that the Comforter, your advocate, will come down. This advocate and Comforter
is referring to the Holy Spirit. The Holy Spirit knows the deepest things about God. And even now, brothers and sisters, the Holy Spirit operates. The Holy Spirit operates in this place, in this world, in this moment. Sige po, tuloy po kayo. Tuloy po. Sister, ang mapapulay ng magandang gabi po. So, bigyan po natin sa mga sister po. Magandang gabi po. Tuloy po kayo. Mag-advance lang po kayo, sister. Yung mga, doon na lang po yung ibang po sa yung mga, sige po, occupy nyo po yung mga vacant seats. So as I was saying po, the Holy Spirit is still operating. Where is Jesus? Where is Jesus? Jesus now is seated on the right hand of the Father. And He is interceding between God, His Father, and His church. And the Holy Spirit is operating in this world. Kaya nagtatalo yung evil and good. Amen? Kaya tayo mga Katoliko, kaya tayo mga anak ng Diyos, kung nagkakamali tayo, may conscience tayo. Why? Because the Holy Spirit reminds us to feel sorry whenever we offend God. And so, brothers and sisters, tulad ni Maria po, si Maria ay huwaran ng paglilingkod. Hindi po niya inuna ang kanyang sarili. Sa kanya po, laging, yes Lord, yes Lord. Laging oo para sa Panginoon. Buong kababaan loob niyang inalay ang kanyang buhay para sa misyon ng kanyang anak, ng ating Panginoon Kristo. Mabilis din po siyang tumulong sa kanyang pinsan na si Elizabeth at nanatiling tapat sa paanan ng krus hanggang sa huling sandali ng buhay ng kanyang anak. Kaya po mga magulang at mga kapatid, tulad po ni Maria, ang ating ina ng laging sa lolo, tinatawagan din tayo na maging mga lingkod ng pag-ibig sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Hindi kailangan maging dakila o grandioso ang ating ginagawa. Ang isang mabuting salita, pagtulong sa nangangailangan, pakikinig sa nalulungkot, at tapat na paglilingkod ay mga handog, nakalugod-lugod para sa Diyos. Kaya po, sa tulong ng ating ina ng laging saklolo, naway matutunan po nating unahin ang ating Panginoong Kristo at maging mga kasangkapan ng kanyang pag-ibig at awa para sa iba. Amen. Pagsitayo po tayo. Bilang isang pamayanan, sama-sama po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Ariyan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lamang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklog sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Manalangin tayo na makasunod tayo kay Jesus. Isuko ang ating mga takot at hangarin at magtiwala sa Kanya. Buong kababaang loob natin, ipanalangin
at sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, payo at pinuno ng simbahan, naway sumunod sila kay Jesus na may kababahang loob at maging inspirasyon sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong sibil, naway maglingkod sila ng may matindira at malasakit, lalo na sa mahihina at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga inaapi, kabataang sugatan at mahihirap, naway maranasan nila ang pag-ibig at pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway maging lakas ang ating paghihirap, katatagan ng takot at pagtitiwala ang pag-aalinlangan habang sumusunod kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tinatas din namin sa iyo, mga kapatid namin, sa mga oras na ito ay wala rito may mga sakit, karamdaman, tulad nila Maria, Mesias, Arlene, Mesias, Alpha Rivera, Carolina, Reyes, Andres de la Paz, Anisha de la Paz. Patuloy na pagalingin mo sila at ibalik sa kanilang mga kalusugan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mapayapang pagbibiyahe at pagbabalik ni Sister Eliza sa bansang ito upang patuloy na siya'y magtrabaho at magpaglingkod sa iyo, Panginoon. At tinataas din namin sa iyo ng kami pamilya na narito ngayon sa iyong tingin at patuloy na pagpalain mo sila, ingatan ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga anak, lalo ang mga nag-aaral, bigyan mo sila ng karunungan, proteksyon, at pag-aaruga. Ito po ang aming dalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinantig lubos. Ang tanging alay ko sa'yo
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming pagkakain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway magkapag-alay ng iyong kinalulugan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsuko ng tutubos sa banan. Ang sugo mong anak ay naging dinaiba sa amin. Bagamat di niya pinularan ang aming pagkamasubayin. Nilog mo ito upang iyong mahalas sa aming pagkatao ang hiling mong anak. At kami mo kaya may pag-ibig na tulad sa pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang malim ay nagpapanumbalik sa muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin. Na aming pinaksin nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga nagsisihawi, ng papuri sa iyo ng walumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinangkala ang nakalilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Yung wala kang luhuran, manatiling na kayo at ang may luhuran po ay Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang ng mundo, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanina. Pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong natin ko at amin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang natapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong natin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo ay buhay-buhay, sarili ay inihain, bilang pagkalit inumin, at sasaluhan pa rin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay ng pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang buhay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin may magkasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa panggitan ng Espiritu Santo. Ama, din nga kami ng simbahan at hanap sa buong daigdig. Gusto kami sa pag-ibig kay San Hileo na aming Santo Papa at si Celestino Peralta na aming mga obispo ng kanang kapatid. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahihinan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo siya at patuloy sa iyong kalulunagan. Kaawaan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Nabi ni Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na amin, Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
ng sama, kalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinanabing ang dakilang araw ng pagpapaya ng Diyos namin, si Jesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sa mga nanonood po, peace be with you. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Kristo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan sa lipunan. Para tayong mangyayaan sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipag-isa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang lumaglit ako sa iyong piling. Amen.
ang tinapay ng buhay. Ito ang salo ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Magsitayo po tayo para sa ating sama-samang pananalangin. Pananalangin na kagalingan sa ating mga pamilya na may sakit at nagdaman o sa mga kilala. Panalangin po natin sabay-sabay tayo. Panginoong Jesus, Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Ngayon, upang idulong ang kagalingan ng mga may sakit, haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong takas. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. panalangin din natin ang ating bansa at sambahay na pinagtatrabaho natin at hindi lang ang GCC, maging ang kapayapaan para sa buong mundo. Tayo na lahat. Panginoon, idinadalangin namin ang katahimikan sa buong mundo. Hinihiling namin na paghariin mo ang pag-ibig at pagkakaisa sa puso ng bawat tao, lalo na sa mga bansa na may alitan. Buksan mo ang puso ng mga pinuno upang piliin ang dialogo kaysa digmaan at paghilungin ang mga sugat ng kaguluhan. Amen. At ipanalangin natin ang panalangin para sa ating Inang Birheng Maria, Our Lady of Hope. O pinagpalang Birheng Maria, ina ng biyaya, pag-asa ng mundo. O Diyos na sa pamamagitan ng kahangahangang proteksyon ng pinagpalang Birhen na si Maria at nagpatibay sa amin ang matatag na pag-asa. Ipagkaloob mo sa iyo na sa pamamagitan ng pag-iingat sa panalangin at sa kanyang payo ay makamtan namin ang biyayang hinihiling namin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsalita upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Please bow your heads for the final blessing. Tulutan nawa ng Panginoon kayo'y maging bukas palad at magandang tumanggap sa lahat ng kumakakot sa pinto ng inyong buhay. Amen. Itulot nawa ng Diyos na kayo'y magpahalaga sa lahat ng buting ipagkaloob sa inyo ng Diyos at ng inyong kapwa. Amen. Gantimpalaan niya nawa kayo sa inyong kagandahang asal sa inyong kapwa. Amen. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sino palakpakan natin ang Diyos? Salamat kayo sa Panginoon. Siyang Bagay dito sa mundo.